Okay, so this topic is all about the power content of an AM signal. This is a new topic ulit. Ulitin ko lang no, yung total transmitted power natin. Meron kasi tayo tinatawag na ano, itong upper sideband. Tandaan nyo, ang information nasa sideband, wala sa carrier. Tandaan nyo, ang information nasa sideband, wala sa carrier. No? Equal to dito. Kaya may formula tayo na PC times M squared over 4. Ang tawag dyan is the individual sideband. Now, meron pa tayo dito na tinatawag din na ano na tawag dito. Bukod diyan, may tinatawag tayo na ano na isa pa ano na sideband. We have the tawag dito, we have the total sideband. Ano ba tong total sideband? Usually sa total sideband, meron tayong PUSB plus PLSB. Kaya kapag ito ay inad mo, ay magiging ganito. PC M squared over 2. Kasi 1 port 1 port 1. Yan yung total sideband. No? Ngayon, kapag kinuha mo yung total sideband transmitted power, kapag sinabi natin total sideband transmitted power, kasama na dyan yung carrier. Carrier plus yung upper sideband plus yung lower sideband. So therefore, carrier plus yung lower sideband na PC M squared over 4 plus PC M squared over 4, pwede mong ihiwalay yung PC 1 na lang ito. Pero ito, one half na to, M squared over 2. Kaya yun yung magiging formula for the total transmitted power. Kaya tama ito yung nandito. Tandaan nyo, no? Ang carrier power is constant before and after the modulation. Yung total power after modulation is dependent on the modulation index. Yung modulation index, tandaan nyo guys, yan yung nakukuha natin ratio ng modulation voltage and the carrier voltage. The higher the modulation index, the higher the output power. So, ibig sabihin, yun ang i-consider natin. Para magkaroon tayo ng mataas na transmitted power, kailangan mataas ito. Kasi ito ay directly proportional with the total transmitted power. No? So, I hope yan ay klaro, no? Pagdating dyan sa part na yan. Okay, so problem tayo. So, ano kaya dito yung mga given? So, a transmitter supplies 8 kilowatt. Tandaan nyo, before and after, ang carrier power, yun pa rin yun. No, determine the total power radiated when modulated to 30%. Okay. Guys, kung titingnan nyo, ang carrier ano ko dito, 8 kilowatts. Hindi naman kasi nagbago yung ating ano, before and after. Kaya pwede ko masabi din na ang modulation index ko dito is 0.30. Sabi, the total power radiated o di naman total sideband. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin kong formula. Okay, so by using that formula, may 8,000 watt ka. 1 plus 0.3 square over 2. Yun na yung magiging total transmitted power natin when it comes to ano. Ayan. So ito nilalabas sa dyan. Okay, so that is 8.36 kilowatt. Yun na yung lalabas sa sagot natin pagdating sa total radiated power using that formula. So wag nyo kalilimutan yan, no? Lumalabas sa modulation, no? Sa modulation. So, ganun din sa current and voltage, typically, ganun lang naman yung usual na ginagawa dyan. Dahil is equal to IC, V is equal to VC. Okay? What else? Given the antenna current of an AM is 8 ampere when only the carrier is set but increases to 8.93 when the carrier is sinusoidally modulated. Find the percentage modulation. O, ito yung ating current. Di ba? Mapapansin nyo. Ayan. IT is equal to IC 1 plus MA squared over 2.
O, di ba? So, yung 8.93, yung nag-increase. Ito kasi yung formula nung kanina yung binigay ko sa inyo. No, para malaman yung percent modulation, ito yung pinaka gagawin. Ayan, 70.01. Ito pa yung mga simultaneous. Kaya pwede mo siyang may mga makikita ka ng mga simultaneous modulation, no? Pagdating dito. So halimbawa, sa given ito, at 360 watt carrier, simultaneously modulated by two waves. What is the total sideband? Ang total sideband, ito, pag sinabi total sideband power, M squared PC over 2. Yun ang gagamitin ko kasi yun ang sinabi. Pero alamin muna natin yung given. O ito, di ba? Ito yung sabi natin. Mapansin nyo, dalawa yung ano natin. Kapag ganyan, simultaneous modulation, usually 0.55 squared plus 0.65 squared, yan na yung MA squared mo. Pero yan na naka-square root. Na kapag in-apply ko na yung total sideband power, yan yung MA squared PC over 2. Okay, yun yung nilagay natin dito. Minultiply natin by 360 kasi nga ito yung on before and after, yung pa rin 360 watts, hindi nagbago. No? Yan yung tinatawag natin na carrier power. Kaya ang lalabas sa sagot dito, for the total sideband power ay ito. That is 130.5 watts. Okay, so ito guys, dagdagan lang natin to. Patapos na rin naman na ito. Bandwidth formula, twice the FM, then simultaneous, the highest. Efficiency, para malaman mong efficient, total sideband divided by total transmitted power. Now, ano nyo ba guys? One-third of the power, sabi nga, may mga na-waste. One-third of the power lang yung, two-thirds of the power is wasted. Parang 66.67. Kasi kung titignan nyo guys, if ever, halimbawa, gagamit ako ng, let's say, ideal. Di ba may total power transmitted ka? PC 1 plus MA squared over 2. Let's say, assume na natin 100%, no? Or 1, no? Kasi 1 na. Kapag ginamit ko yan, tingnan nyo ito guys, PC 1 plus 1 half. So, meron kang 1.5. So, yung total transmitted power mo is 1.5 of the carrier power. So, yan yung kumbaga sa natatransmit natin at 100% modulation. Halos alas may get sa kalahati. No, yung natatransmit natin. Now, sa pagdating sa efficiency and power, depend on the time of transmission. But total transmitted power is computed on the basis of double sideband full carrier. May lower ka, may upper sideband ka. Kaya kapag tinanong mo, ano yung efficiency, sideband divided by total transmitted power. Pag power saving, total power minus the power of the sideband. Minus the total power, meron ka 100 times 100%, yun yung tawag natin na power saving. Tandaan niyo yung mga part na yan, no? Sa communication system. Okay, given how many AM broadcast station can be accommodated in a 100 kilohertz bandwidth. Alam ba, magde-design ka. Gusto mong malaman kung ilang AM station. Ako, as a PEC, ginagamit ko itong formulang to. Actually, nagamit ko yan. Yung minsan, meron akong client, nagpatanong sa akin, bago ko pirmahan, tinanong ilang AM station yung kayang i-accommodate sa 100 kilohertz bandwidth. Pero ang highest modulating frequency ay 5 kilohertz. So, ano yung given muna natin dyan? 100 kilohertz. So kung titira mo pa lang doon sa 100 kilohertz, iisipin mo pa lang, no? Kahit hindi mo ginagamit yung, kasi may forma na tayong bandwidth is equivalent to twice of the FM. So meron kang 2 times 5, meron kang 10 kilohertz. Alam na natin, kung 100, ano ka, kung 100 kilohertz yan, meron kang 10 times 10 para makakuha ka ng 100. So ibig sabihin, meron kang 10 stations na kailangan. No? Kaya kung titignan mo dito, 10 stations ang maipapatayo mo sa 100 kilohertz bandwidth kung ang magiging highest modulating frequency mo ay 5 kilohertz. So, yan ay ginagamit sa design. O, di ba? So, yan, 10 stations.
Okay, ito yung ano, yung sinasabi ko kanina, A3E. O, yan yung standard AF, double sideband. Ito naman, suppress, nawala yung carrier. Ito, single sideband, full carrier. O, nawala yung isang sideband. Ito, suppress, nawala yung carrier. No? Reduce, nabawas lang. Independent sideband emission, wala yung carrier natin. Single sideband, ayan, no, ginagamit sa AM, video transmission. Link complex sa PCM naman yan. Okay, take note guys, no, bago tayo mag-proceed. Information ay nasa sideband lang. Tandaan nyo, wala sa carrier. Kapag 100% modulation, two-thirds of the total power is wasted. Totoo yan. Two-thirds. So anong ibig sabihin? Di ba meron kang lower sideband, upper sideband, carrier power. Two-thirds na pupunta sa carrier. One-third lang ang napupunta dito. Eh ang information nasa sideband. So may solution sila, mag-eliminate mo yung isang sideband mo, magkaroon ka lang ng single sideband elimination. And that would be the next topic natin, discussing the single sideband modulation. Okay? Any question? Iyan ko na lang ito. Stop.